power of a renewed mind. The power of a renewed mind. Ang kapangyarihan ng isip na binago ng Diyos. Umpisa natin ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. Kung sabi ng Panginoon sa originally, of course, itong sulat na ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Romans, pero ito ngayon ay nasa sa atin ang ating mga Biblia, at ito ngayon ay hindi na lamang sulat ni Pablo doon sa mga taga-Romans, kundi sa Romans, kundi ito ay sulat ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Love letter niya sa iyo. Kailan kayo nakareceive ng love letter? May love letter sa iyo si Lord sa ngayon. Amen? Romans chapter 12 verses 1 and 2, sabi ni Paul, I beseech you, therefore, brethren, kasama niya yung mga kababaihan, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kasi NIV yan, sinabi that this is your spiritual act of worship. And verse 2, yun yung ating text sa umagang ito, and do not be conformed to this world. Huwag kayong makiayon sa mundo ito. Do not be conformed to this world, but be transformed. Everybody say transformed. Be transformed by what? By the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sabi niya sa NIV, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to test and approve what is God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So yun yung nais o desire o plead ng Panginoon sa bawat isa sa atin na huwag na tayong makiayon sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito. Kundi mga iba tayo ng kaisipan upang tayo ay ma-transform. Hallelujah. Yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Transformation. That point number 1, why does God wants us to renew our mind? Bakit nais ng Diyos? Bakit ito merong, sabi ni Paul, I beseech you, I plead with you. Number 1 is because the condition of the unrenewed mind. Ang kondisyon ng ating unrenewed mind. Our unrenewed mind, our natural mindset is shaped by culture, experiences, upbringing, and personal struggles. So bakit natin kailangang baguhin ang ating kaisipan? Dahil ang ating kaisipan ay corrupted. And whether you like it or not, ang ating kaisipan, nung tayo ay hindi pa naman mananampalataya at hindi nababago ng Diyos ang ating kaisipan nang naaayon sa Kanyang salita, ang ating pong mga isip at buhay is somehow corrupted, nakukorrupt. Hindi nagiging maayos ang pamamaraan natin sa pamumuhay. Our thoughts shapes our action. Kaya tayo nag-iisip kung paano tayo nag-iisip kasi hinubog ng culture, hinubog ng upbringing, hinubog ng personal experiences and mga personal struggles. Yung ating mga karanasan sa pamilya, lalo-lalo na. God's plan for your life is not just to save you. God's plan for your life is to save you and to transform you. But transformation, so paano nangyayari yung transformation? Transformation begins and is carried out by the renewing of the mind. So kung yun yung kalooban ng Panginoon sa atin ay transform tayo, paano niya gagawin ito? Amen. Ito ba ay nangyayari sa atin kapag attend lang tayo ng church, Sunday, church in, out, church in, out, church in, out? Ganun ba yun ang pagbabago ng Panginoon? According to the Word. Right? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kaninong responsibilidad yun? Hindi sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi rin siya na ipapanalangin. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3, but even if our gospel is veiled,
Kung ang ebanghelyo na ipinapangaral namin ito ay natatabunan, ika nga natatakpan na hindi makita ng ibang tao ang liwanag nito. Uy, grabe yun. Ay, hindi nila makita. Even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Bakit? Bakit nabi-veil? Bakit parang may tila takip? Verse 4. Whose, what's the next word? Whose minds the God of this age has blinded. Anong binablind ni Satan? Mind. Amen. Upang hindi makita ng tao ang kaliwanagan, kapangyarihan o kaluwalhatian ng Diyos sa buhay nila. Ano ang binablind? Ano ang binubulag ni Satanas sa buhay ng tao? Isip. Upang hindi makita. So in short, the battle is in the mind. Nasa isipan mo ang problema. Wala sa action mo. Amen. Kasi kapag nabago ang isip mo, magbabago ang action mo because your thought shapes your action. Or your thoughts shape your actions. Amen. But the battle is in the mind. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, huwag ka maghanap ng pagbabago una sa labas. I-work mo ang pagbabago sa loob. Amen. Doon ka makakakita ng isang tunay na pagbabago. Paano po natin maumpisahan ang pagbabago sa atin? Ang i-work po natin, ang salita ng Diyos, ilalagay natin sa ating isipan. Papalitan natin yung dati. Kasi corrupted. Amen. Naunawaan po ba ninyo ako? Amen. Our flesh battles against renewal. This is a reality. Yung laman mong to, taga-mundo to. Patapigin mo nga yung laman mo. Yan, taga-mundo yan. Napipid yan sa mundo. Pagkain ng mundo, desires ng mundo, kaisipan ng mundo. Your flesh battles against renewal. Ayaw din yan. So meron kang kalaban. Kung nais mo na mai-renew ang isip mo, ang kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos na baguhin ka, at hindi yan siya gagawin ng Diyos, so to speak, na Lord, baguhin mo ako. Hindi din siya na ipapanalangin, Lord, tanggalin mo ang masapot ng nagkamba sa buhay ko. Hindi ganon. Ang nangyayari, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita, binigyan tayo ng Santong Espiritu na nananahan sa atin at nag-uudyok sa atin. Ganon din nagpapaliwanag at nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ang kailangan lang ating gawin, tanggapin ito. Lord, I believe, I receive it, and I walk on it. Amen. May mga challenges man, bakit ganito? Sinasabi na ganito. No, I stand on the Word. I am a new creation in Christ. Amen. Ba't ganito? Walang nangyayari sa finances mo. Kaya, God supplies all my needs. Amen. Yun mga example lamang, mga kapatid. Mga simpleng examples lamang. Upang may papuhay natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. But again, our flesh battles renewal or transformation. It resists change, keeping us bound. May kalaban tayo. Gusto natin i-renew ang isip natin kasi gusto natin transformation. And transformation begins with the mind. Problem is you have a flesh. Amen. Galatians chapter 5, verse 17. For the flesh, the what? The flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another. Magkasalungat yan sila.
Hindi sila pwede magpanagpo. Yung kanilang desires. Ay, ang kanilang desire hindi pwede magpanagpo. Dapat ang isa lang ang desire dyan. Ang unrenewed mind, may desire of flesh, world. Tayo na mga born again, ang flesh, kung hahatakin ka ng flesh, may desire yan siya. Amen. Problema, may desire ng spirit sa atin na gusto niya tayo i-transform because God's will for your life is not just to save you, but to transform you. You have to subdue the flesh. Amen. Isasubdue mo yung flesh. Hindi si Lord ang magsasubdue niyan. At hindi mo rin yan isasubdue sa pamagitan ng yung sariling lakas o mind power mo. Isasubdue mo siya dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. That is why you have to love your Bible. And that is why you have to love the Word of God. Amen. Hindi yan siya mahirap, kapatid. You just have to. Kailangan mo lang just stay with the program. And you will be transformed. Receiving the Word, believing the Word, acting on the Word by the power of the Holy Spirit. Amen. Magbasa ng Biblia, magbulay ng salita ng Diyos. Kung meron hindi maintindihan, ipaturo kay pastor. At kung meron tayong mga salungat na kaisipan, ilinya ayon sa salita ng Diyos. Lakaran. Amen. Unti-unti, hindi managal-agad. Pag sinabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka sa kapatid mo, ano ba kapatawad? Hindi ganon ang attitude. Kasi pagka ganon ang attitude, corrupted. Sa area na yun, corrupt ka. Hindi mo mararanasan yung kapayapaan. Amen. Sana naunawaan ninyo, mga kapatid. Yung flesh mo, yung desires ng flesh is contrary to the desires of the Spirit. Anong gagawin mo? Ano ba? Sabi na 1 Corinthians chapter 4, 1 Corinthians chapter 9, verse number 24. Sabi ni Paul, or 24, 25. Sige, ako tilagay niya sa screen. No, I beat my body and make it my slave. Sabi niya sa NIV, kumahanap natin, sabay mga sa Spirit Grace, kumahanap natin ng 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Now, sabi ni Paul, I beat my body. Narito pa po ba kayo? I beat my body and I make it my slave. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sabi niya, I beat my body. The flesh. I beat it, put it under. Ibig sabihin, I put the flesh under. Bakit niya pinuput under? Bakit niya sinasubdue ang flesh? Kasi ang flesh ay may desire. May desire na laban sa desire ng Spirit. The Spirit says, pray. The flesh says, sleep. Kaya sabi ni Lord, isang oras lang, hindi kayo makatagal. Di ba? Sinabi ko sa inyo, samahan naman ninyo ako sa pananalangin. Isang oras lang. Grabe na yung nararanasan ko dito, hindi nyo ba alam? Yung pawis ko, akala nyo ba nalalaglag? Parang mga dugo na. Dahil sa pressure na nangyayari sa akin, sinasabi ko na sa ama ko, Father, if you are willing, take this cup away from me. Ganun na kasi, di kayo tulog lang. Hello? Kasi sabi ni Lord, kaya pala, the Spirit is willing. Okay naman, gusto naman sana, but the flesh is weak. And that is why God has given us the Spirit of God to empower us. Amen. But you have to subdue the desires of the flesh. You have to decide who is the boss. Yan eh, kung gusto mong transformation. Kung di naman, di dyan pa lang.
But God wants you to transform. Amen? Amen. Amen. Ipagpalagay natin ito, mga kapatid. Nais ng Diyos na tayo'y baguhin tungo sa isang bago, ano yung sinabi kong word? Bago at kakaibang buhay na nagpapakita ng kabutihan at kalwalhatian ng Diyos sa mundong ating ginagalawan. Yun yung talagang purpose ni Lord. Nais kanyang baguhin. Ang buhay ng bawat isa sa atin, nais ng Diyos na tayo ay mag-transform upang yung bagong buhay sa loob ay lumabas at makita ng sanlibutan ito ang tunay na buhay. Alam niyo ba, tinanggap natin buhay sa loob bilang mga Kristiyano? Yan yung tunay na buhay. Yan yung bagong buhay na kinakailangan mag-manifest. Yan. Hindi ka wala ka sa relihiyon. Meron kang bagong buhay sa loob mo. Sa gusto ng Diyos na lumabas at makita ng mundo, ito pala yun. Ito pala ang disenyo ng Diyos sa buhay. Yun yung gusto mong ipakita ng Diyos. Gusto kanyang kuhanin mula sa karamihan. Amen. You are not just one of the crowd. Gusto mo niyang kuhanin, i-transform at ipakita sa mundong ginagalawan mo na ito ang disenyo ng buhay. Habang ang mundo ay nakatingin at sinasabing, ganyan, paano? Wala akong ibang maisip na illustration dyan, kundi ang isang butterfly, paru-paro. Ang paru-paro ay nagpapakita sa atin ng isang bagong buhay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Yet, seed form. Cycle is egg. Pagkatapos yon, yung egg ay, kung paikliin mo na lang, magiging caterpillar. Caterpillar, larva, and then, butterfly. Una, siguro hindi pa siya mature na butterfly. And then, kung diretsuhin na natin, mature na butterfly. But it starts with the egg. Ang butterfly, yan yung tunay na buhay na gusto ipakita ng Diyos sa mundo. Pag ang isang tao hindi born again, alam niyo kung ano siya? Caterpillar sa mundo. Yan lang yan. Ang caterpillar, merong mga caterpillar, iba't ibang klase din yan. Pero iba, higad na umpisa. Higad. Pagtao sa mundo, ang buhay ng mundo ito, may kukumpara mo sa caterpillar. Ang bagong buhay ni Kristo Jesus, na kung anong meron tayo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Behold, the new has come. Ito yung nais ng Diyos na may pakita sa mundo. Butterfly ang pamumuhay. Amen. Tanong mo sa sarili mo, ikaw ba caterpillar o butterfly? Tanong mo sa sarili mo, anong gusto mo? Maging caterpillar o maging butterfly? But God's design for your life is to be that kind of person, transform. Metamorphosis yan. Do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed. Metamorphosis, yun yung ginagamit yan. Tunay na pagbabago. Yun yung nais ng Diyos sa buhay natin. Maging butterfly. Amen. Lahat ng caterpillar sa mundo, tao sa mundo, makikita tayo. Ang ganda naman yan. But how do we renew our mind? Yun yung susunod na tanong. Daily immersion in God's Word. Immerse natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Huwag niyong isipin na mahirap magbasa ng Bible. Pag doon pa lang, failed na kayo, nadaya na kayo ng kaaway. Sa panahon natin ngayon, Diyos ko, maiwan mo yung cellphone mo, kahit nasa Baklaran ka, bahay nyo nasa Cavite, babalikan mo. Bible mo, makalimutan mo.
Diyan ka pa lang sa labas, paglabas mo lang ng gate, Bible naman, ay, hindi naman importante yan. Your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. Ang Espiritu mo gusto magbasa. If you are a true born-again Christian, may desire rin siya. Magbasa ng Bible. Pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, ganda na. Ay, mayroon nating trigger sa'yo. Ay, parang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nafe-feed ka. Amen? Lumalakas ako sa church. Kasi there's something in you na being fed. Amen? Kung walang ganon, ay, no, really, seriously, mag-isip-isip. Kasi kung tunay na mga born again, makikita mo, pag nakatanggap ka ng revelation, kapahayagan, pwede quick weekend sa'yo. Parang sarap ito na. So, paano? Sino nakakomemorize niyan? I say then, walk in the Spirit, and you will not fulfill or gratify, say NIV, the lust of the flesh. Amen. Oh, here is a revelation. Huwag niyong pagbabalik na rin. Huwag ganito. Fulfill not the lust of the flesh. Huwag mong i-fulfill the lust of the flesh so that you can walk in the Spirit. Huwag ganon. Baligtad. Mali. Ang tama, walk then in the Spirit. Lumakad ka lang. Sa pangunguna, gabay ng Espiritu ng Diyos, at hindi mo i-fulfill yung lust of the flesh. Narito pa po ba kayo? Amen. Pag tayo ay lumalakad, nag-yield sa Holy Spirit, alam niyo nangyayari? Ang goal natin is mag-yield sa Holy Spirit. Mag-yield sa Holy Spirit. Alam niyo kung ano nangyayari? Yung mga desires of the flesh, nalalaglag. Unti-unti ang buhay mo, nalalaglag. Huwag mong pagbigyan yung flesh na siya yung boss. Ang makikita mo, unti-unti mawala yung mga desire mo, mga appetites of the flesh. 3 donuts with the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Do not quench the Holy Spirit. Do not resist the Holy Spirit. Sa Biblia, makikita niyo yung tatlong yan. Sa buhay ng bawat isa sa atin, no real transformation, true transformation without being done by the Holy Spirit. Amen. You have to yield to the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Saan ba nag-grieve ang Espiritu ng Diyos? Nag-grieve. Ang Tagalog sa nag-grieve ay yung nasasaktan. Saan siya nasasaktan? Ang Holy Spirit is given to us for us to experience God. Personal na relasyon sa Kanya. Halimbawa, may relationship sa inyong asawa. Halimbawa, asawa niyo. Ano nakakapag-grieve sa inyong the most? Sa inyong asawa? Makakapag-grieve. Ang higit, ang napakalaking grieve ay yung mga ngalunya kayo. Pero ano pa nakaka-grieve sa isang relationship? Halimbawa, pagsasalita ng masakit, nakaka-grieve niya. Sa Holy Spirit. Halimbawa sa atin, magsasalitaan tayo ng masasakit, nakaka-grieve yan sa Holy Spirit. Unforgiveness, nakaka-grieve yan siya sa Holy Spirit. Kasi ang nais ng Diyos, i-produce sa atin yung pag-ibig. Narito pa po ba kayo? Konti na lang. Kaya pa? Wino-work sa atin ni Lord ang forgiveness, ang pag-ibig. Wino-work niya. Tapos tayo hindi nagpapatawad. Nagsasalita tayo ng laban. So sa tingin ninyo, anong nangyayari? Nag-grieve siya. Wala man siya magawa. Kasi, pagpapasya mo yan, ikaw magdidesenyo sa buhay mo, ikaw mag-transform sa ikaisipan mo. Amen. Pero ito yung gusto ko. Ito yung salita ng Diyos. Yung pinapaalala sa atin, pero sige ka pa rin. Number 3 is yung tinatawag natin intentional na discipline or spiritual discipline or spiritual habits. Yun yung tatlo na makakapag-renew ng isipan natin. Immerse yourself in the Word of God, yield to the Spirit, and then yung ikatlo, maging intentional tayo. Intentional tayo sa ating discipline, spiritual discipline, and spiritual habits. Hindi nangyayari ng pusa. Yung pagbabasa mo ng Bible, hindi nangyayari ng pusa. Like, intention siya. Maghahanap ka ng upuan ng maganda-ganda, secure ka, tahimik na lugar, at
Bukas ka ng Biblia para makapangusap ang Espiritu ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na marinyo ang iisipan mo. Amen. Sa una, maaaring Lord, hindi siya komportable sa flesh ko. Kaya talaga, flesh mo o pagbigyan. Amen. Sanayin mo. Pero eventually, makikita mo. Hindi lang nagbabago ang loob mo, magkakaroon ka ng transformation sa panglabas. Alam mo ba na nakikita yan ng tao? Ang transformation ay nakikita sa panlabas. Pag na-transform ka na, makikita ng tao. Hindi lamang ikaw. Amen. Maging intentional tayo guarding your thought life. I-guard natin yung ating isipan. Reject tayo ng negativity and focus on what is pure. Philippians chapter 4. Tapos surround yourself with the things that produce faith. Tapos, ugalingin natin manalangin, pagsamba. Amen? Amen. At lastly dito, i-isinulat ko yung ating associations. Prayer, worship, and godly association reinforce mind renewal. Kasi kahit kayo nagbabasa ng Biblia, halimbawa, naging habit na ninyo, habit siya, tapos hindi nyo ingatan ng association nyo, maaari, malamang, atake na naman kayo. Nakapag-develop na kayo ng spiritual habits ninyo, gumaganda na maayos na yung takbo ng isipan ninyo, ang buhay ninyo, maayos, nagkakaroon kayo ng kapayapaan. Pagkatapos all of a sudden, may nanligaw lang sa inyo, nag-chat sa inyo, hindi Kristiyano. Pero Kristiyano naman lang. Tapos patay, nadala ka na. Kasi yung pagbabasa mo, spiritual discipline mo, wala na. Spiritual discipline. Starbucks kami ngayon, sabi niya. So ingatan natin yun, amen?